Kung may isang pangalan sa Philippine basketball ngayon na nasa sentro ng lahat ng usapan, hindi lang dahil sa trahedya sa Aurora, hindi lang dahil sa mga hazing charges, kundi dahil sa isang bagay na mas basic, mas simple, at mas nakakagulat kaysa sa inaakala ng lahat. Iyon ay si Tab Baldwin, ang head coach ng Ateneo Blue Eagles, ang coach na minahal ng maraming basketball fans sa Pilipinas. Ang coach na nagtayo ng isa sa mga pinakamatagumpay na basketball program sa kasaysayan ng UAAP. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Mula nang dumating si Tab Baldwin sa Pilipinas noong 2013, hanggang sa araw na ito, wala siyang alien employment permit. Ibig sabihin, sa loob ng mahigit 10 taon, si Tab Baldwin ay nagtatrabaho sa Pilipinas, nagtatanggap ng sahod, nagko-coach ng mga estudyante nang walang legal na permit to work. At ngayon, ang Department of Labor and Employment, ang PNP, at ang buong bansa ay nagtatanong ng iisang katanungan: paano ito nangyari at sino ang mananagot? Simulan natin sa simula. Si Tab Baldwin ay isang American basketball coach na dumating sa Pilipinas noong 2013 para maging head coach ng Ateneo Blue Eagles. Mula noon, siya ay naging isa sa mga pinakakilalang coach sa kasaysayan ng UAAP. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Ateneo Blue Eagles ay naging isa sa mga pinaka-dominant na teams sa UAAP. Nanalo ng maraming championship at nagpalaki ng maraming world-class na manlalaro. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay na yon, may isang katotohanang nanatiling nakatago sa loob ng mahigit 10 taon. Si Tab Baldwin, ang coach na nagtatrabaho sa Pilipinas, nagtatanggap ng sahod mula sa Ateneo, nagko-coach ng mga estudyante sa UAAP, ay walang Alien Employment Permit o sa English, AEP. At nang lumabas ang katotohanan ito, lalo na sa gitna ng investigasyon tungkol sa pagkamatay ng 2 atleta sa Aurora, ang Department of Labor and Employment o DOLE ay agad na kumilos. Nagtatayo sila ng isang special panel para imbestigahan ang sitwasyon ni Tab Baldwin at tukuyin kung may paglabag sa batas. Ngayon, pag-usapan natin ang eksaktong nangyari sa loob ng hearing ng special panel. Si Tab Baldwin ay personal na lumabas sa harap ng special panel ng DOLE, kasama ang kanyang mga abogado. At sa simula ng hearing, ang special panel ay nagtanong ng mga pangunahing katanungan tungkol sa kanyang trabaho sa Pilipinas. At doon, sa harap ng special panel, sa harap ng mga opisyal ng DOLE, si Tab Baldwin ay umamin. Umamin na siya ay nagtatrabaho sa Pilipinas simula pa noong 2013 nang walang Alien Employment Permit. Pero narito ang posisyon ng kanyang mga abogado. Sinabi nila na si Tab Baldwin ay hindi kailangang kumuha ng AEP dahil siya ay may Alien Certificate of Registration o ACR na nagbibigay sa kanya ng status ng permanent resident ng Pilipinas. At ayon sa kanila, ang isang permanent resident ay exempt sa requirement ng AEP sa ilalim ng Section 40 ng Labor Code ng Pilipinas. Iyon ang kanilang depensa. Iyon ang kanilang argumento. Pag-usapan natin ang ACR ni Tab Baldwin at kung paano niya ito nakuha. Ayon sa kanyang pahayag sa harap ng special panel, ang kanyang Alien Certificate of Registration ay nakuha niya noong 2016, 3 taon pagkatapos niyang magsimulang magtrabaho sa Pilipinas. At narito ang isang bagay na nagpapakita kung gaano siya ka-unfamiliar sa proseso nang tanungin siya ng special panel kung sino ang tumulong sa kanya sa pagkuha ng ACR at kung ano ang proseso. Si Tab Baldwin ay hindi malinaw na sumagot. Sinabi niya, "I remember visiting Intramuros and I remember being walked through the process, but I don't have a clear recollection of the specifics." Hindi niya matandaan ang mga detalye. Hindi niya matandaan kung sino ang tumulong sa kanya. At ang tanong ng special panel ay malinaw. Kung ang pagkuha ng ACR ay isang matagal at komplikadong proseso, kung kailangan mong pumunta sa Bureau of Immigration, kung kailangan mong punan ng mga form, kung kailangan mong lumabas sa harap ng mga opisyal, paano mo malilimutan ang prosesong iyon? Sinabi mismo ng miyembro ng special panel, "This is quite tedious. It's not just a zone offense.
You have to go through myriad of legalities. Pero si Tab Baldwin ay nagsabing hindi niya matandaan ang mga detalye. Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong magkakahiwalay na kontrata ni Tab Baldwin sa Ateneo. Ayon sa kanyang pahayag sa harap ng special panel, sa loob ng kanyang panahon bilang coach ng Ateneo, siya ay nagkaroon ng tatlong magkakahiwalay na kontrata. Bawat isa ay hiwalay na pinag-usapan at hiwalay na pinirmahan. At nang tanungin ng special panel kung maaari nilang makita ang mga kopya ng mga kontratang iyon, sinabi ng kanyang abogado, "We don't have them at the moment, but we can undertake to submit copies." Wala silang kopya sa oras na iyon. Kaya ang special panel ay nag-utos ng subpoena duces tecum para pilitin ang Ateneo na isumite ang mga kopya ng tatlong kontrata. At narito ang isang bagay na nagpapakita ng posisyon ni Tab Baldwin sa lahat ng ito. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang mga responsibilidad bilang coach, sinabi niya, "I've always stood on one very clear principle in my employment, and that is, I'm a basketball coach. I don't delve into other areas of administration, management, and payroll, and such as that." Isang basketball coach, wala nang iba. At sinabi pa niya, "I would go so far as to say that I'm just the quintessential basketball coach and nothing more." Quintessential basketball coach. Ibig sabihin, ang lahat ng legal na responsibilidad, ang lahat ng administrative na pangangailangan, ang lahat ng compliance sa batas, iyon daw ay responsibilidad ng kanyang employer, ng Ateneo. At iyon ang isa sa mga pinaka-importanting punto ng hearing. Sino ang responsable sa pagtitiyak na si Tab Baldwin ay may tamang permit to work? Ayon kay Tab Baldwin, ang responsibilidad ay nasa kanyang employer. Sinabi niya, "I would believe that to be my employer." At ang kanyang employer ay ang Ateneo de Manila University. Pero narito ang problema. Kung ang Ateneo ang responsable sa pagtitiyak na si Tab Baldwin ay may tamang permit, at si Tab Baldwin ay nagtatrabaho ng walang AEP sa loob ng mahigit 10 taon, ano ang ginawa ng Ateneo sa loob ng 10 taon na iyon? Bakit hindi nila tiniyak na ang kanilang head coach ay may tamang permit to work? Bakit hindi nila ito sinigurado bago pa man siya magsimulang magtrabaho? At iyon ang tanong na ngayon ay iniimbestiga ng DOLE, kasabay ng investigasyon tungkol sa pagkamatay ng 2 atleta sa Aurora. 2 magkakaugnay na issue, isang institusyon, maraming katanungan. Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong magkakahiwalay na kontrata ni Tab Baldwin sa Ateneo. Ayon sa kanyang pahayag sa harap ng special panel, sa loob ng kanyang panahon bilang coach ng Ateneo, siya ay nagkaroon ng tatlong magkakahiwalay na kontrata. Bawat isa ay hiwalay na pinag-usapan at hiwalay na pinirmahan. At nang tanungin ng special panel kung maaari nilang makita ang mga kopya ng mga kontratang iyon, sinabi ng kanyang abogado, "We don't have them at the moment, but we can undertake to submit copies." Wala silang kopya sa oras na iyon. Kaya ang special panel ay nag-utos ng subpoena duces tecum para pilitin ang Ateneo na isumite ang mga kopya ng tatlong kontrata. At ayon sa special panel, si Tab Baldwin ay hindi pa nag-apply para sa Certificate of Exemption kahit naging mandatory na ito noong Enero 2025. Sinabi mismo ng miyembro ng special panel, "Despite the fact that the requirement to secure a Certificate of Exemption has been made by regulation of the Department to be a mandatory requirement from January of 2025 to this date, this panel has been informed by Mr. Baldwin that he has not neither applied for nor has secured a Certificate of Exemption." Hindi pa nag-apply, hindi pa nakakakuha, kahit mandatory na. Pero narito ang tugon ng mga abogado ni Tab Baldwin. Sinabi nila na sa oras na naging mandatory ang Certificate of Exemption, si Tab Baldwin ay hindi pa kailangang kumuha nito. Dahil ang kanyang permanent resident status ay nauna pa sa bagong requirement. At sinabi pa nila, "We are here to cooperate. We will be happy to comply." Handa silang sumunod. Handa silang makiisa. Pero ang special panel ay malinaw na sinabi, ang lahat ng kanilang mga pahayag, ang lahat ng kanilang mga argumento ay magiging bahagi ng record ng investigasyon at ang special panel ay magsusulat ng report. Pagkatapos ng susunod na hearing,
na isasaalang-alang ang lahat ng ebidensya para tukuyin kung si Tab Baldwin ay lumabag sa batas at kung anong parusa ang angkop. At ang susunod na hearing ay itinakda para sa Hulyo 9, kung saan ang Ateneo de Manila University mismo ay isinumon ng special panel para magbigay ng kanilang sariling pahayag. Ang presidente o chairman ng Board of Trustees ng Ateneo ay kailangang lumabas sa harap ng special panel at sagutin ang mga katanungan tungkol sa kanilang responsibilidad bilang employer ni Tab Baldwin. Bago matapos ang hearing, ang special panel ay nagbigay ng pagkakataon kay Tab Baldwin at sa kanyang mga abogado na magbigay ng closing statement. At ang sinabi ni Tab Baldwin ay nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman sa lahat ng ito. Sinabi niya, "Your Honor, I would just like to say thank you for these deliberations and the opportunity to come before you and answer questions." At dagdag pa niya, "My work here in the Philippines has been some of the best work of my life. I've enjoyed it immensely. I think there's nothing quite like working with Filipino basketball players, and I've always respected the process. I've always tried to be diligent in following the correct procedures, and hopefully this is something that we have done well enough to please the Department of Labor." Ang pinakamahusay na trabaho ng kanyang buhay. Minahal niya ang Pilipinas. Minahal niya ang mga Pilipinong manlalaro. Pero ang tanong ng special panel at ng buong bansa ay hindi tungkol sa kung gaano niya kamahal ang Pilipinas. Ang tanong ay, sinunod ba niya ang batas? At kung hindi, sino ang mananagot? Siya ba, ang Ateneo o pareho? Iyon ang sasagutin ng special panel sa kanilang report pagkatapos ng hearing sa Hulyo 9. Mahigit 10 taon. 3 magkakahiwalay na kontrata. Maraming championship, maraming tagumpay. At ngayon, isang hearing sa harap ng special panel ng DOLE para sagutin ang isang simpleng katanungan. Bakit walang permit to work si Tab Baldwin sa loob ng 10 taon? Hindi ito tungkol sa kung gaano siya kagaling na coach. Hindi ito tungkol sa kung gaano niya kamahal ang Pilipinas. Hindi ito tungkol sa mga championship na nanalo ng Ateneo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito ay tungkol sa isang simpleng prinsipyo. Ang batas ay para sa lahat. Pilipino man o dayuhan, ordinaryong manggagawa man o sikat na coach, mahirap man o mayaman, ang batas ay para sa lahat. At kung may lumabag sa batas, kahit sino pa yon, kailangan nilang sagutin ang kanilang mga aksyon. Iyon ang mensahe ng hearing na ito. Iyon ang mensahe ng special panel ng DOLE. At iyon ang mensahe ng batas ng Pilipinas. Ano ang nararamdaman mo sa sitwasyong ito? Dapat bang parusahan si Tab Baldwin? O ang Ateneo ang mas dapat managot? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga balita. Salamat sa panood.